Hello, magandang gabi po sa inyong lahat at muli ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang araw ng gitnang sanlinggo o sa Ingles ay Happy Midweek po sa lahat. Kumusta na kayo? At tayo po ay muling magbabasa ng nakasulatan sa Aklat ng Genesis. Ano po, pagpapatuloy natin ang ah, napakagandang istorya sa buhay ni Joseph. Pero bago ang lahat mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating sanlinggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinagtubayan, pinahiram at inalagaan ng buhay at kalakasan. Patawarin po sana ninyo kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Sana po sa gabing ito ay samahan kami ng inyong banal na Espiritu upang aming maunawaan ang aming babasahin at nawa Ama ito'y may sa kabuhayan namin ang mga inspirasyon mababasa namin. Salamat po sa pagtugon nyo sa aming mga panalangin, sa lagi niyong pakikinig sa aming mga panalangin at karaingan. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alam po lahat ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon po yung pagpapatuloy natin ang ating babasahin sa Aklat ng Genesis. Tuloy na po natin ang pagbabasa sa Genesis 42, 42:1 hanggang 38. Nabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo nagtitinginan? Kanyang sinabi, aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo ng para sa atin, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay. Kaya't ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba upang bumili ng trigo sa Ehipto. Subalit si Benjamin, na kapatid ni Jose, ay hindi pinasama ni Jacob sa kanyang mga kapatid sapagkat sinabi niya baka may mangyaring kapahamakan sa kanya. Kaya't ang mga anak ni Israel ay kasama ng mga iba pang nagsidating upang bumili ng trigo sapagkat ang taggutom ay nakarating na sa lupain ng Kanaan. Si Jose noon ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain at dumarating ang mga kapatid ni Jose at sila'y yumuko sa kanya na ang kanilang mukha ay nakasubsob sa lupa. Nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid. Nakita niyo ang kagandahan ng panukala ng Panginoon at nakilala sila. Subalit siya'y nagkunwaring iba sa kanila at nagsalita ng marahas na mga bagay sa kanila. Sinabi niya sa kanila, saan kayo nanggaling? Sinabi nila, mula sa lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain. Ano po? Marahil ay hindi na matandaan ng mga kapatid ni Jose ang itsura ng kanilang kapatid. Sapagkat siyempre ito'y maayos na at makinis na at kung pogi ay lalong pumugi at siya ay hindi nila matandaan. Nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid subalit siya'y hindi nga nila kilala. Naalala ni Jose ang kanyang panaginip tungkol sa kanila. Naalala niyo rin yung panaginip, yung yumuko yung mga suhay at sinabi sa kanila, kayo'y mga espiya, naparito kayo upang tignan at ang kahubaran ng lupain. Kanilang sinabi sa kanya, hindi Panginoon, hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay mga anak ng iisang lalaki. Iisa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang inyong lingkod ay hindi mga espiya. Kanya sinabi sa kanila, hindi, pumarito kayo upang tignan ang kahubaran ng lupain. Ngunit kanilang sinabi, kami yung mga lingkod ay 12 magkakapatid na ang mga anak ng iisang lalaki sa lupain ng Kanaan, ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa ay wala na. Sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinasabi ko sa inyo, kayo'y mga espiya. Sa pamamagitan nito ay masusubo kayo kung paano mabubuhay si Paraon. Hindi kayo aalis dito malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Subuin ninyo ang isa sa inyo
at dalhin dito ang inyong kapatid habang kayo ay nasa bilangguan upang masubok ang inyong mga salita. Kung may katotohanan sa inyo at kung wala kung paanong babubuhay ang paraon ay tunay na mga espiya nga kayo. Silang lahat at ang ay kanyang nilagay na magkakasama sa bilangguan sa loob ng 3 araw. Nang ikatlong araw ay sinabi sa kanila, gawin niyo ito at kayo'y mabubuhay sapagkat may takot ako sa Diyos. Dalhin niyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Sa ganito mapapatotohanan ang inyong mga salita at hindi kayo mamamatay. At kanilang ginawa ang gayon. Sinabi nila sa isa't isa, talagang tayo ay nagkasala dahil sa ating kapatid sapagkat nakita natin ang kanyang pagigati nang siya'y makiusap sa atin, ngunit hindi natin siya pinakinggan dahil dito ay dumarating na sa atin ang paghating ito. Naalala nila yung ginawa nila kay Joseph nung araw na nagmamakaawa yung bata ay hindi nila pinakinggan. Si Ruben ay sumagot sa kanila, hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag kayong magkasala laban sa bata? At ayaw kayong makinig, kaya ngayon ay dumating ang pagtutuos para sa kanyang dugo. Hindi nila nalalaman na naiintindihan sila ni Jose, yamang siya ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng isang tagapagsalin. Ayun, ang ginagamit ni Jose ay salitang Ehipto o Arabic po yun. Tapos itong magkakapatid ay nagsasalita ng Ebreo. Ano po, kunwari ay nagsasalita si Joseph ng Arabic at merong nag-i-interpret. Kung akala nito sinasabi nito magkakapatid nagsasalita ng Ebreo, ay akala nila hindi sila naiintindihan ni Joseph. Kaya siya'y lumayo sa kanila at umiyak at siya'y bumalik nakipag-usap sa kanila. Kinuha niya sa kanila si Simeon at siya'y tinalian sa harapan ng kanilang mga paningin. Pinag-utos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sisidlan at ibalik ang salapi ng bawat isa sa kanyang sako at sila'y bigyan ng mababaon sa daan. At ito ay ginawa para sa kanila. Kita niyo ang concern niya. Dalagyan ng punuin ang kanilang mga lalagyan ng trigo, ibalik ang bayad, at bigyan pa sila ng kasi mahaba-habang lakarin po yung lakbay, bigyan pa sila ng baon. Pagkatapos ay kanilang pinagpasahan ang trigo sa kanilang mga asno at umalis mula roon. Pinapasan. At pagbukas ng isa sa kanyang mga sako upang bigyan ng pagkain ang kanyang asno at tuluyang nakita niya ang mga salapi at nakita niya ang mga ito ay nasa ibabaw ng kanyang sako. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, ang salapi ko ay sinauli at tignan niyo din ang aking sako. Sila'y nanlupaypay sa bawat isa ay takot na nagsasabi sa kanyang kapatid, ano itong ginawa ng Diyos sa atin? At sila'y dumating kay Jacob sa kanilang ama sa lupain ng Kanaan. Sinalaysay nila sa kanya ang lahat ng nangyari na sinabi. Ang lalaking pinuno ng lupain ay marahas at kinausap kami na tinuturing kaming mga espiya sa lupain. Ngunit aming sinabi sa kanya, kami ay tapat at hindi kami mga espiya. Kami ay 12 magkapatid, mga anak ng aming ama at ang isa'y wala na. At ang bunso ay nasa aming ama. Ngayon sa lupain ng Kanaan, sinabi sa amin ng lalaki, ayon sa pinuno ng lupain sa pamamagitan nito, ay makikilala kung kami mga tapat. Iniwan ninyo sa akin ng isa sa inyong mga kapatid. Umalis kayo at magdala ng butil para para sa tagutom sa inyong mga sambahayan. Dalhin niyo rito ang inyong bunsong kapatid, upang aking malaman na kayo'y hindi mga espiya, kundi kayo'y mga tapat. Saka ko'y susuli ang inyong kapatid at kayo'y makikipangalakal sa lupain. Nang inaalisan nila ng laman ng kanilang mga sako, sa sako sa bawat isa ay nakalagay ang kanilang bugkos ng salapi. Nang makita nila na kanilang ama ang kanilang bugkos ng salapi, ay sila ay natakot.
Sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, "Pinangungulila niyo ako, si Jose ay wala na, at si Simeon ay wala na, at kukunin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng ito ay mangyayari sa akin." Nagsalita si Ruben sa kanyang ama, "Maaari mong ipapatay ang aking dalawang anak kung hindi ko siya maibabalik sa inyo. Ibigay mo siya sa akin at siya ibabalik ko sa iyo." Sinabi niya, "Hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na. Wala na at siya na lamang ang natitira. Kung mangyari, kasi po itong bunsong si Benjamin at si Jose ay magkapatid sa ina. Ano po? Kung mangyari sa kanya ang anumang pakapahamakan sa paglalakbay na inyong gagawin, ay pababain nga ninyo sa akin ang uban na kapanglawan sa Siol. Napakaganda ano po. Lalo na po yung susunod na chapter na ating babasahin. Napakaganda ano po mga kapatid, para tayo nga nanonood ng isang istorya. Istorya na parang sa comics o sa pelikula o sa teleserye. Napakagandang pangyayari sa buhay ni Joseph. Sa kanilang magkakapatid, lalo na yung kanyang ama na nangulila. At the end, kita nyo ang mangyayari, susundan po natin sa susunod na kabanata. Tunay nga po na ang Panginoon ay gumagawa. Ang lahat ay may dahilan. Sa pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na aming natunghaya sa aklat ng Genesis. At ito po ay magiging inspirasyon namin. Ang istoryang ito dadalahin po namin hanggang sa aming ito po ay maibida namin sa iba. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin. Humihiling din po kami muli ng pagpapatnubay, Ama, sa kalahating isang linggong nalalabi bago sumapit ang Sabat. Ang paggaling sa aming mga karamdaman, sa paghipon nyo sa aming katawan na kung kami po ay may nararamdamang sakit. Muli po salamat sa inyo at muli kami umaasa na lagi nyo po kami pababantayan sa inyong malalakas at magagaling na anghel. Ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay po, sa makalawa, sa darating na Biyernes, sa araw ng Sabat ng gabi, tayo po muli ay magsama-sama upang ating tunghayan ang babasahin sa aklat ng Genesis. Magandang gabi po sa inyong lahat at pag-iingat.